Mga kababayan, mga katambay ko, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin ito pong pahayag. Ito pong interview kay dating spokesperson po ito ng dating administrasyon po na si PRRD. Si Attorney Roque, mga kabayan. Si Attorney Roque po ay nagpahayag ng pagkadismaya at real talk po ang pahayag po ng dating spokesperson po ni dating Pangulong Duterte. Ang pahayag po niya, mga kabayan, ay napakalaking kasalanan ng ginawa ni Pangulong Marcos, lalong-lalo po kay dating Pangulong Duterte, lalong-lalo sa sitwasyon. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Roque at ang kanya pong paliwanag. At komentuhan po natin. Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. At alam din natin na si Marcos Jr. ang nangidnap, no? At nagpadala dito kay Tatay Digong. Alam nyo, masakit doon sa desisyon, parang sinumbatan pa tayo ng ICC na kung walang jurisdiction ang ICC, bakit ang gobyerno nyo nagpadala pa dito kay Tatay Digong? Yan pong napakalaking kasalanan ng Marcos administration. Dahil kung hindi nila kinidnap si Tatay Digong papunta rito sa ICC, posibleng nagkaroon pa ng pag-asa even during the pre-trial chamber yung motion to dismiss, no? Dahil nung unang dininig ito ng ICC, nung ang issue ay dapat ba magtuloy ang preliminary investigation sa appellate tribunal, no? Dalawa sa 5 judges ang nagsabi na wala kang jurisdiction ang hukuman. Pero dahil sa ginawa ni Marcos, mukhang naging unanimous yung mga maestrado na dahil voluntaryong kinidnap at sinurrender ng Marcos administration si Tatay Digong, kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Totoo po yun mga tambay. Totoo po yun. Kikilalanin na po talaga kasi ikaw na nagdala. Di ba? Napakasimpleng intindihin at logic mga tambay. Di ba? Kasi kung hindi mo dinala ron ang dating Pangulo, ikaw pa mismo ang kumidnap at umaresto at naghatid gamit pa ang pera ng taong bayan, pati eroplano pa ng Pilipinas ang gamit, hindi po ba? Talagang lalabas po niyan yung sinasabi po nga natin at sinasabi ni Attorney Roque na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Hindi na po mangyayari ngayon yun. Real talk po yun. Dahil nga po, tinatanggap mo na yung jurisdiction nila. Dahil nga po sa ginawa ng administrasyon po ni BBM. Dahil mismo ang bansa na nagbigay. Di po ba? Ano po lalabas nun? Tinatanggap mo na yung jurisdiction nila dahil hinatid mo na eh. Kahit nga po walang proseso ng Rome of Statutes ng ICC ay ginawan mo ng paraan Pilipino, Pilipinas at Pilipinong sundalo at kapulisan ang umaresto na walang due process sa ating bansa ang dating Pangulo. Kaya tama po yung sinasabi ni Attorney Roque. Napakalaking kasalanan po ang ginawa ni BBM sa ating bansa at sa mga Pilipino. Grabe po ang ginawa niya paghuhudas at pagtataksil umano dahil lang po sa kapangyarihang ayaw nang mawala sa kanila. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya ito naman po mga kababayan at Attorney Roque, expected na po yan. Dahil nga po, grabe po ang politika ngayon sa ating bansa. Hindi na nga tiningnan ng pamilya Marcos yung ginawang kabutihan ng pamilya Duterte sa kanila. Di ba? Unang-una, ibinalik sila sa kapangyarihan. Tinulungan ni BP Sara para manalo dahil hindi naman nanalo yan kahit Vice President noong panahon ni Leni. Talo siya. Hindi po ba? Kaya lang siya nanalo dahil sa mga Duterte, kay BP Sara. Hindi po ba? Wala na siyang utang na loob doon. Lalo-lalo pa yung ipalibing ang kanyang magulang sa libingan ng mga bayani. Hindi po ba? At yung hindi ipakulong ang kanyang nanay nung panahon na ito ay nahatulan. Hindi po ba? Nakita nyo po itong pamilya na ito, lalo-lalo si BBM, wala na po sa kanilang dugo ang respeto at pagtanaw ng utang na loob. Kapangyarihan na po umano ang umiiral sa kanilang mga utak. Kapangyarihan, pera, power, di ba? Kapangyarihan, power, pera. At may bonus pang pulburon at coke umano. Hindi po ba? Yan na po umiiral sa mga dugo nila ngayon. At nakita nyo naman, pati yung kapatid, nasaan na? Wala na rin naman si Amy Marcos. Tahimik na.
Di po ba? Kasi nanalo na eh. Hindi po ba? Tahimik na. Nakuha na po ang gusto sa taong bayan. Saka hindi mo pwedeng asahan yan. Si Amy, malabo yan. Malabo sa sabaw ng pusit yan. Komento ko po. Kaya dito po mga tambay, sa nangyayari po, alam naman po ng mga Pilipino, mahigit 100 milyon, majority ng mga Pilipino, ay alam na alam ang ginawa ni BBM sa dating Pangulo. Mga kabayan, talagang nakipagsabwatan sa ICC. At yung sinasabi nga ni Atty. Roque, talagang ang ICC ay halos tumahimik na yan. Dahil alam naman nila na wala ng jurisdiction sila sa ating bansa. Hindi po ba? At meron nga sinasabi sa Atty. Roque, dalawang prosecutor ng ICC ang nagsasabi nung panahon na ang dating Pangulo ay nasa Pilipinas. Di po ba? Nauunawaan nila na pumapabor sila doon sa issue na wala na silang jurisdiction sa ating bansa. Pero, nung hihatid ng Pangulo ng bansa, hihatid at kidnapin ng dating Pangulo, ano na po lumalabas ngayon? Baliktad na po. Sinusumbatan pa tayo ngayon ng ICC. Meron pa silang muka na isumbat sa Pilipino at sa ating bansa at sa nagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kayo ang naghatid sa ICC. Kayo naghatid sa amin. Hinatid nyo rito yan. Kaya kinikilala ng bansa nyo sa pangunguna ng presidente nyo ni BBM na meron na kayong pagkilala sa aming jurisdiction. Di po ba? Kaya nakita po natin ang kawalangian at katarantaduhan at pagiging hudas at taksil sa bayan nila umano. Lalong-lalo sa pangunguna ni BBM. Di kaya? Hindi po ba? Matindi po ito mga tambay. Kaya yung panahon na lang po iniintay natin mga kabayan. Wala na pong magagawa ang ating suporta. Ang suporta pong magagawa na lang natin dahil hindi naman po natin makukuha si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil protektado po nila yan at protektado po ng bansa ng Netherlands yan. Hindi po ba? Lalong-lalo na, alam naman natin ang Netherlands kung saan po namatay at kinupkop si Joma Sison, di ba? Si Joma Sison po isang terorista pero nagbuhay hari po dyan yan sa Netherlands, di ba? Terorista. Kaya ang lumalaban sa terorista katulad ni PRRD, siya po ang nagkakaproblema dyan dahil sila'y tumatanggap ng mga terorista katulad ni Joma. Pero yung lumalaban ka sa mga terorista at sa masasamang tao, kalabad yata nila. Ganyan ang lumalabas ngayon. At mismo ang pamahalaan natin sa pangunguna ni BBM, mukhang kumakampi pa siya sa kalaban ng gobyerno umano. Yan po ang pinakamasakit. Pero ang pag-asa na lang po natin mga tambay, dito po sa sitwasyon na talagang gipit na gipit at talagang planadong-planado nila yan, dahil sa politika, yung kapalaran, yung panahon. Ang panahon po ay lumilipas mga kababayan. Hindi naman po sila forever dyan, mga kababayan. At ang isa pang pinaka-pag-asa natin, pagka ang langit na ang nagdesisyon sa kanila. Yung langit, hindi po ba? Dahil sa ginagawa nilang kasamaan at ang ginagawa nilang kagaguhan at katarantaduhan at kawalanghiyaan sa ating bansa, sa palagay nyo, sa dami ng nananalangin, lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte at nananalangin na mapalitan na ang administrasyon, hindi ba ito sa tingin nyo darating ang isang araw o linggo o buwan ay lilipas din ang kanilang kapangyarihan? Hindi po ba? At may pag-asa pa mga tambay. Ano po yon? May pag-asa pa po tayo sa mga men in uniform. Hindi naman po lahat ng men in uniform na katulad ng mga general, na katulad ni AFP General Bronner na ayaw pong maglingkod sa taong bayan. Hindi naman po lahat ng men in uniform ay katulad po ng utak ni General Bronner, mga kabayan. Hindi naman po. Kaya may pag-asa pa ang ating bansa at may pag-asa pa na mapanagot lahat ang gumawa ng kawalanghiyaan kay PRRD. May pag-asa pa mga kabayan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Napakapangyarihan,
makapangyarihan po ang ating mga dasal na sana po ay lumabas at managot ang lahat ng gumawa nito na kasamaan sa dating Pangulo. At syempre po ang ginawa nila kawalanghiyaan sa ating bansa. Lalong-lalo po sa ating kapirahan. Hindi po ba? Kaya Attorney Roque, nagpapasalamat po kami na nananatili po ang suporta nyo sa dating Pangulo. At talagang hindi nyo po iniiwanan ang dating Pangulong Duterte sa kabila ng ginigipit ka ng gobyerno ay may panggigipit sa iyo. Ay huwag kang mawala ng pag-asa, Attorney Roque. Darating naman ang panahon na ang lahat ng ito ay matatapos. At ang history na nakaupo ngayon, mga kabayan, bobo na lang ang Pilipino. Pagka yung pamilya na yan, mga kabayan, ay tinuring yung bayani at kapaki-pakinabang sa ating bansa. Bobo na lang po ang Pilipino na gagawing bayani po ang mga lahi na yan umano, mga kabayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. At yung panalangin at dasal po natin, napaka-importante po, mga kabayan. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, Sara Duterte, at ang dating Pangulong Duterte na si PRRD ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas po sa lalong mabilis sa kanya pong piitan. Sana po ay katigan po siya ng kabutihan, mga kababayan. At ganoon din po, mga kababayan, tayo po'y magdasal at manalangin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po. Konting tiis lang po at maraming dasal po ang kailangan natin ng kasamaan po ay matapos na at mapalitan na po sila sa lalong mabilis. Ingat po, mga kabayan. Paalam. Bye-bye.